Hello guys! Ayan, so ako ulit si Auntie Eileen. So medyo busy si Auntie ngayon kasi naglilinis ako ng toilet namin. Guys, dito pala ang CR, comfort room, or kung ano man, ay ang tawag nila dito is mas kilala sa tawag na toilet, ha? So yun, ang tawag dito, schedule ko kasi ngayon tuwing Miyerkules. So pag-usapan lang natin guys na dito sa Singapore, mas gusto ng mga employer na pagka nagipit tayo sa pera or isa kanila na lang mag-advance kaysa sa ibang tao tayo lumapit. So yun ba? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So talaga ba? Totoo pa talaga? Oo. Kasi ang tawag dito, sa una lang siyempre mahihiya tayo sa kanila kasi nga bago pa lang tayo or parang hindi pa tayo pero since na yan ang mga amo dito, tawag doon, kasi nung ako bago sa kanila, pinausap talaga nila ako kasi nga dito guys, kalat yung mga tinatawag na mga online loan shark na tinatawag. Yun yung pwede kang umutang pero mataas ang interest at pwedeng pag hindi ka nakapagbayad is guluhin ka kasi malalaman doon, kasi may mga papers kang ipapasa, malalaman doon yung yung kung saan ka nagtatrabaho, address mo, ganun, which is sa akin yun, bawal yun kasi nasa kontrata kong bawal i-spread ang information ng aking amo, pati address. So yun, kaya yun, bago talaga ako kinausap nila ako in case naman na mangailangan ako ng pera in the future kasi hindi natin alam ang pwede mangyari sa maganda lang din kasi yung mga amo ko is hindi naman ako yung first time nila na helper. So kumbaga may mga experience na rin siguro sila in the past na nakaka-advance sa kanila yung mga tawag doon, kasabahay nila, ganun. So yun, nung pagdating ko is inintuhan agad nila ako in case na mga ilangan ako, wag akong lalapit sa ibang tao, mag-try muna akong lumapit sa kanila. So yun, pero guys, ako is hiya talaga ako guys sa ganun. So nahihiya talaga ako yun kasi iniisip ko is baka mamaya iba yung maging tingin nila sa akin. And guys, wag nating pangunahan yun. I-try muna natin. Walang masamang itry kaysa sobrang gipit na tayo, sobrang hirap na tayo kaysa magsabi tayo sa ibang tao, sa kanila muna. Yun. Kasi maintindihan naman nila yan. At saka isa pa, employed naman tayo sa kanila. So yun, may kontrata naman tayo sa kanila. So talagang monthly din naman pasasahuran nila tayo. So yun. Kaya yun lang, ang masasabi ko lang is instead of sa ibang tao tayo nang pwedeng merong mga tubo or interest pa yan at pwede pang mas stress yung ating or yung sa alang-alang ng ating work is bakit hindi natin itry na lumapit sa ating employer para mag-ask tayo ng advance or kung walang masama itry, bakit hindi, as long as totoo naman talagang kailangan mo ng pera, diba? So yun, itry natin. Alam ko, kaya ko pala ginawa itong video to guys kasi may napanood ako kagabi. Ayun, yung lagi ko nga napapanood. Pero sa Hong Kong naman ito nangyari. Lagi ko siya kasi napapanood nasa ko siya, sa reels ko. Yung lagi siya lumalabas. Siguro pag lagi ko napiplay, kasi pag nakikita ko dumadaan sa feeds ko yan, piniplay ko. Tapos siguro dahil sa tuwing na is parang, ba tag doon? Inaano na ni FB sa akin na tuwing may siya is lumalabas siya sa wall ko. So yun. Tapos kagabi napanood ko siya na yung topic naman niya is about dun sa nasa Pinas yata yung nagtanong sa kanya. Tapos sabi niya ang laki daw pala ng sahod sa Hong Kong, maabot ng parang 50, kulang-kulang 50 kasi meron daw tawag na allowance, merong sahod, tapos pag hindi daw nag-day off is babayaran, yung mga ganon. So dami explanation sa kanya, which is na-explain din naman niya na tawag doon, hindi ganun kadali, yung parang ganun, hindi sobrang exage yung nagkwento dun sa hindi makakatotohanan yung parang kwento sa kanya nung napagtanungan niyang una yung kaibigan niya. So yun, so kaya tayo guys, since nandito tayo sa ibang bansa tapos may magtanong sa atin na nasa Pinas, huwag naman tayong exage ha.
na parang OA na yung ano natin, tapos yung pagdating dito na expectation versus yung reality yung mangyari. So yun, hindi, kasi nga oo, sagot mo nga lahat yung may allowance ka, pero yung allowance kasi na tinatawag na yun is hindi ka na cover dun sa pagkain nila amo mo. Magluluto ka para sa kinaamo mo lang, pero yung sa sarili mo ikaw ang bibili. And yun nga, sabi ko nga, mataas ang, lalo dito sa Singapore, mataas ang cost of living dito, mahal ang mga pagkain dito pag kinonvert mo. So yun, gasino lang yung allowance. So kung ako talaga din is okay din yun na nakapisan ako sa mga amo ko, kumbaga sakop din nila ako sa pagkain. Pero mostly ganun dito kasi nga konti lang yung pamilya na nandito sa Singapore. Kumbaga small family lang sila. So kung magluluto ka is minsan dinadamay na rin talaga tayo dyan, or kasama na talaga tayo sa budget nila, kaysa naman bumili pa tayo ng sarili natin o mag-ano pa tayo ng allowance, diba? So yun, ganun. So bihira yung ganun. So depende pa rin sa cases na pwede mangyari. So yun, nakwento niya kasi ng ganun, tapos para napag-usapan yung tawag doon, yung parang nabanggit niya doon na nag-open daw sa kanya na pwede daw mag-advance sa amo niya agad-agad, ganun, kasi yung dami mga sinabi. And doon daw pala sa kanila is hindi pwedeng ganun, kasi baka yun daw maging cause na ma-terminate siya agad ng amo niya. And sa kanila yata doon parang pag hindi ka nagustuhan yata ng amo is pwede ka terminate agad, yung parang ganun. And which is dito is bawal yun. Bawal as long as wala sa mga rules ni MOM yung tawag doon, yung ating hindi tayo lumabag. Hindi tayo basta-basta pwedeng i-terminate ni amo. So yun, kaya ang tawag doon, may batas na sinusunod talaga dito. So talagang dito guys, karamihan helper pero sa umpisa helper ang maayaw talaga sa amo. Karamihan dito, hindi yung amo ang susuko sa helper. So yun talaga yun, marami mga cases na mga yung helper na lang yung gusto magpabalik sa agency, or helper na lang yung gustong umuwi. Ganon yung case dito, hindi yung karamihan, yung bihira lang talaga yung amo ang ayaw sa helper, kasi mas malaki ang nagastos ni amo kaysa sa atin. So yun, kaya malaki ang nila, kaya nanghihinayang sila na napakawalan agad-agad tayo ng ganun lang. So yun, kaya yung masasabi ko dito naman sa situation namin dito sa Singapore is given yan dito, na pag nangailangan ka, madalas talaga yung sa umpisa pa lang. Sa una kong amo ganun din, nag-open din sila sa akin, sabi nila sa akin yung pag itabi nila yung passport ko, kasi gawa nga nang natatakot din sila na baka ma-involve ako or gamitin ng mga kaibigan ko or something daw na may mga case daw, kasi nung time yata na yun, di pa ako familiar talaga sa Lucky Plaza na tinatawag. Sinabi nila marami daw nung nagsasanla ng parang ginagawang collateral ang passport, and which is yun ang inaanuhan nila para makautang. So ang sabi nila sa akin ay tatabi nila yung passport ko, in case na kailangan ko ng pera is magsabi lang ako sa kanila. So yun, and this time din dito sa pangalawang amo ko, ganun din, yung pagka nangailangan ako ng pera, sa kanila ako lumapit, huwag sa ibang tao, sabing ganun. Kasi kumbaga sa kanila ako nakatira, parang pamilya nila ako, yung ganun yung ano nila. So sinasabi din agad nila yan. So karamihan dito is ganun. At guys meron ako nakasama dati sa nung nag-training ako ng SGCDF, yung parang Civil Defense Force, yung about sa nag-training kasi ako niyan dati. Oh my God, nakalimutan ko na tuloy kung paano. So yun, meron ako nakasabayan doon, so nakachat ko siya, kasi tinanong ko siya, sabi ko, gusto mo sumali sa palawagan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi na sis, kasi maliit lang ang sweldo ko ngayon, kasi nga naka-advance daw siya sa amo niya. At ang in-advance niya, naloka ako yung pang one contract na niya. Tapos sabi ko, paano ka anong sweldo mo niyan? Anong mo niyan? Sabi ko sa kanya, paano allowance mo? Meron lang siyang allowance na $50. And then, yun na yung binabudget niya, kasi hindi naman siya laging nagde-day off. So, sabi ko sa kanya, pwede ba yan? Kakasya ba yan? Sabi niya, oo, kasya, kasi pinangpagawa daw niya ng bahay. Binili yata niya ng lupa at saka bahay. So, yun. Itatry kong, hindi ako nagsisinungaling talagang totoong kwento niya yung ganun. Pero cases to cases din talaga. Depende rin sa sitwasyon talaga. May mga amo talagang ganun. Pero itatry ko hanapin yung WhatsApp namin, yung conversation namin na talagang sinabi niya nun. At first, hindi ako naniwala. Pero, dito kasi talaga din sa Singapore, marami din talaga. Kahit ako na-try ko na isang beses, naka-advance ako sa amo ko. So yun, na-advance ko yung isang buwan na sweldo ko. And pumayag naman din sila. Walang pagkasabi ko nun, pag text ko ganyan, bigay agad nila. Basta valid yung reason mo.
bigay agad. So mga ganong case din talaga. Talagang totoo yun na kaysa lumapit ka sa iba, mag-try ka muna sa amo mo. Kaya yun, yung mga amo maintindihan yan kasi madalas talaga ganito yung nangyayari dito na mga kailangan tayo. Marami din ako mga kaibigan na mga ilang buwan talaga din yung nila, yung mga advance at ang laki na ng mga na-advance nila. So yun, minsan pabor yun sa mga employer natin kasi nga doon ang mag-extend sa kanila. So yun, kasi minsan dito guys, karamihan hanggat maaari ayaw nila yung papalit-palit din ng helper, parang kung sino yung nakasanayan nila kasi mga private na tao sila guys, hindi yan sila kahit sino-sino lang pwede lang papasukin sa bahay nila, yung ganun. So yun, kaya hanggat maaari kung okay naman din yung tawag doon, record mo sa kanila, ikikip ka nila. So yun, kaya yung sa inyo na gusto nyo apply dito sa Singapore, tapos biglang syempre at the first kasi puro gastos tayo sa pag-apply, tapos pag dito salary deductions tayo, tapos kung talagang medyo kailangan nyo talaga ng pera guys na is pwede kayong lumapit sa amo nyo. Wag nyo pangunahan na baka nakakahiya kasi bago lang ako, nakakahiya ganito. I-explain nyo yung side nyo, lakasan nyo lang yung loob nyo, huwag lang yung parang nagde-demand kayo na basta alisin nyo hanggat maaari. Alam ko ang hirap kasi nagtapagdaanan ko yan nung unang first time ko na nag-advance sa amo ko. Sabi ko, oh my god, ano bang gagawin ko? Pero kailangan ko na talaga ganyan. So yun, nilakasan ko lang loob ko kung nga lang, hindi ako harap-harapan since kasi may trabaho yung mga amo ko. So yun, nung nasa trabaho na sila, yun, minessage ko lang, and pagka-receive niya ng wala pang isang oras yun, nasa account ko na agad kasi siya online kasi sila magpasahod sa akin. Nandun na, in advance na agad nila sa akin yung pang 1 month na salary ko. So yun, kumbaga ako at first sabi ko baka isipin nila ganito ako, ganyan ako. Hindi, wag niyo pangunahan yung mga amo niyo kasi hindi, at saka mga amo dito hindi naman yan pala salita. Oo, may minsan magtatanong yan sa atin ano yung reason. Syempre kasi magtataka rin yun sila kung bakit sumasahod tayo, pero yun, nagigipit tayo. Pero at least pag na-explain natin yung side natin, ganun pala yung situation, wala na yan, hindi na sila after nila magtanong. Yung mga busy yan sila, hindi naman nila tayo pag pa talaga ng panahon na talaga uungkatin yung hindi. Tsaka isa pa, babayaran din naman natin kasi nga naka-employed tayo sa kanila. So yun, kaya okay lang din sa kanila na maglabas sila ng pera para sa atin. So yun, at tsaka pwede yan na pag nag-advance kayo, pwedeng kayo na makiusap kayo kung pwedeng is it okay ma'am na every month ganito yung lang para may matira pa sa'yo, or paano pang setup kasi syempre may mo rin kasi mga employer kasi guys, hindi rin yan matanong, bawal din yan sa kanila magtanong sa atin na sobrang information about sa atin kasi labas na sila sa atin, nasa rin ng MOM yan, nasa batas din yan na hindi nila tayo pwede ungkatin sa buhay natin, ganun. Meron yan pag nabasa nyo yung ni MOM. So, although kailangan din nila mag-research about sa atin, pero hindi yan pwede nilang panghimasukan talaga, especially sa love life dito. Kaya dito sa Singapore, sabi nila is open talaga yung mga relationship. Basta kasi yung mga amo dyan, wala na silang pakailam yun. Hindi na nila tayo pwedeng paghimasukan as long as nagagawa natin ng maayos yung trabaho natin. Wala na silang kumbaga hindi nila saklaw yan, hindi nila sakop yan sa atin. So yun, wait lang pasensya na kayo, may nag-doorbell. So yun, kaya yun lang mga sisi, pag nandito na kayo sa mga amo nyo, tapos syempre bago pa lang din kayo, mga kuwan pa kayo sa pera, ganyan, parang mag-aano kayo na baka mamaya tawag dito, mahiya kayo, pero wala na rin talaga kayong malapitan, try nyo i-open sa amo nyo, pero wag na lang siguro kayo mag-advance na sobrang laki, yung parang bago ka pa lang pero ganyan nakalaki yung may advance mo, yung talagang lang din, yung kapanipaniwala naman na kailangan mo talaga ng ganitong amount, yung ganun lang, wag naman yung parang mag-abuso tayo, yung ganun. So yun, for example, wala talaga tayong pang-allowance kasi pagdating nyo dito, syempre diba, under salary deduction pa kayo, although may ibibigay sila, may allowance kayo, pero meron kayong day off talaga dyan sa isang beses sa isang buwan na hindi nila pwedeng bayaran, so kailangan talaga ninyong lumabas yun. So in case na wala kayong budget pagka nag-day off kayo, pwede yung kausapin ng amo nyo na is it okay ma'am, pwede ako maka-advance ng kahit pang lang budget lang sa allowance ko. And guys, pag nag-advance na kayo, for example, sabihin nyo na ang day off nyo is
tawag dito, 2 beses sa isang buwan or 3 beses o kaya ganyan, i-advance nyo na 100 na or mataas, wag na bababa sa 100 kasi syempre per day off yun kailangan nyo maglabas ng pera pag per day off, tapos dyan pa kasi sa point na mamamasyal kayo, mag-meet up kayo ng mga mga kaibigan nyo, syempre kailangan nyo ng pera, ganun. So dyan yung mag-aanuhan kayo, punta kayo sa mga tourist spots, tapos kayo, kakain kayo ng syempre, di ba, magagastusan kayo. So yun, wag na kayong humingi ng pag isang day off nyo lang. O I mean, magsabi na mag-advance kayo ng $50. Hindi kakasya yun, guys, sa totoo lang. So, pero wag naman exage na buong salary nyo, ikunin nyo. Wag naman ganun. Kasi nga, ang tawag dito, under deduction pa kayo. So, ibig sabihin, tawag dito, kuha pa kasi ng agency yung sweldo nyo ng ilang buwan. So, yun. Kaya, pwedeng yung makatarungan lang naman na amount yung nyo na kaya yung bayaran na is it okay ma'am, I will pay this one after by deductions. Kausapin nyo lang ng ganun kasi sabihin nyo wala pa. Syempre ma'am, next month I need also money for my day off, ganyan. Kausapin nyo lang na maayos, pwede naman yan. So ibig sabihin, pabor din yun sa kanila. Ibig sabihin, talaga may plano ka mag-extend pa sa kanila, ganun. Pero yun nga, nasa sa inyo. Kung walang-wala lang talaga guys ha. Pero kung meron naman din kayo, huwag na kayo mag-advance sa amo nyo. Kasi in case man na hindi man kayo magkasundo ng amo nyo, at least wala kayong utang sa kanila. So yun, kasi di ba minsan nasa pagbago ka lang kasi nandyan pa mga mapaan kayo ng mga amo mo, tapos paano kung hindi kayo magkagamayan sa ugali, yung ganun. So yun, kaya mas maganda rin talaga na wag. Pero kung wala din talaga kayong choice or kailangan nyo din talaga, instead sa ibang tao guys, try nyo muna sa mga amo nyo. Dito guys, Singapore, ay hindi ko kayo hindi ko kayo tinuturuan na mag-advance sa amo nyo. In case lang talaga nagipit kayo at wala kayong malapitan, itry nyo sa amo nyo at kausapin nyo ng maayos. Basta maayos yung kausapin, maiintindihan nila yan. Kasi sabihin nyo lang sa kanila na ma'am, instead kasi sa ibang tao ako lumapit, sa inyo na lang kasi baka mamaya kasi sa ibang tao may mga interest pa kasi yan ma'am, ayaw din nila yung mga ganyan, accounting kasi yan sa pera, ay how much is the interest of that one, ay so mahal, ganun yun sila, sila na maglalabas ng pera niya sa inyo, maawa yan, ganun. So yun, kaya depende na lang sa pag-uusap niyo ng amo nyo, ganun. So yun, basta lang kayo sa amo nyo. Pero hindi ko sinabi na kung hindi nyo naman talaga kailangan mag-advance kayo sa amo nyo. Huwag naman. Mas maganda pa rin wala kayong utang sa amo nyo in case man na is wala kayong utang na loob. So, diba? Yung parang ganun. So yun, in case lang talaga guys ha. Kasi yun nga, may napanood kasi ako yun na siya sa reels about dun sa kanila sa Hong Kong, na ganun pala yun, may case pala yun sa kanila na in case pala na is huwag din basta-basta magsabi ng advance sa mga employer kasi pwede pala maging cause ng termination nila yun, and which is dito hindi guys. Gusto minsan ng mga amo yan, mas lumapit kayo sa kanila, mas ma-appreciate nila yan na instead kasi ibang tao kasi magsabi, ibig sabihin nun parang close kayo or pag meron pala silang papel sa'yo, yung parang gano'n na ay pala ako nito, kinukonsider pala ako nito. So yun, yan, yung mga amo dito hindi yan tawag doon, maisip na na hindi maganda. So wag lang natin pangunahan yung mga amo natin. Kaya yun ang ma-advise ko sa inyo. Basta ang ko lang is kausapin ng maayos, yung maintindihan naman din nila, at dapat prepare ka din kung medyo maging matanong sila kasi ganun talaga. Kasi sisiin sisa nila kung ano yung reason. Hindi naman pwedeng basta-basta kasi pera din yan. So yun, kaya yun lang guys, sana may nakapulutan nyo ng yung kwento ni auntie, ayan. So pero nasa sa inyo pa rin syempre guys kahit sinasabi ko lang yung kung ano yung dito, yung based on my experience at yung mga possible na na hindi lahat ng bansa is pare-parehas, pero dito inaano ko yung karamihan na pwede kayo mag-advance sa amo nyo, walang problema, hindi yun bawal dito, hindi yun pwede kang matanggal dahil doon, hindi, basta as long as nasa maayos na pag-uusap, ganun, hindi ka nila pwedeng basta i-terminator, walang termination kasi dito guys, may sendback dito, pero meron namang yun, may batas yun, kumbaga merong specific na reason bakit ka kailangan ibalik ng amo mo. Meron kang foul na nagawa kasi i-email nila yan sa kung bakit nila
kakancel yung permit nyo. Hindi yan pwedeng basta-basta pag gusto nila, gusto lang nila yung ganun. So, yun lang. Bye-bye.